15 mga bagay na tanging sa Japan mo lamang makikita. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Japan ay isang bansa na kilala dahil sa patuloy na pag-unlad ng technology nito. Isa ito sa mga dinarayong bansa ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa mga tourist attraction at mga bagay na hindi makikita sa ibang bansa kundi sa Japan lamang. Marami ding mga kultura ang Japan na tunay ngang hinahangaan ng mga tao. Ngunit ano kaya ang mga bagay na ito? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang 15 na mga bagay na tanging sa Japan lamang makikita. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Kawaii Culture. Ang Kawaii Culture o Kawaii ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Japan. Ang ibig sabihin ng Kawaii ay cute o adorable. Nagsimula ito noong 1970s at mula sa simpleng pagkahilig sa magagandang bagay ay naging malaking bahagi ito ng buhay sa Japan. Noong una ay makikita ang Kawaii sa paraan ng pagsusulat ng mga kabataan. Gumagamit sila ng circular letter. Nagsimula ito sa mga batang babae at kumalat sa mga notebook at stationery. At kalaunan ay naging bahagi na ito ng identity ng kabataan. Kasabay nito ay lumitaw din ang mga characters tulad nina Hello Kitty at Rilakkuma na naging simbolo ng kawaii. Ipinapakita nila ang pagiging inosente at masayang pananaw sa buhay. Bukod dito, makikita rin ang kawaii sa fashion tulad ng Lolita style. Ang mga nagsusuot ng Lolita fashion ay mayroong damit na katulad sa panahon ng Victorian at Rococo. May mga ruffles, lace at pastel na kulay ang mga damit nila. Hindi lang ito tungkol sa pananamit kundi pati na rin sa pamumuhay at pag-uugali na nagpapakita ng pagiging magiliw at mabait. Samantala, hindi lang sa fashion at stationery makikita ang kawaii. Makikita rin ito sa technologies at designs ng mga produkto. Ang mga gadget tulad ng mobile phones at mga gamit sa bahay ay dinisenyo para maging cute at kaakit-akit. Number 2, Capsule Hotels. Ang capsule hotels o kapusero hotelo sa Japan ay isang uri ng murang tirahan na nagsimula noong late 1970s. Ang mga ito ay may maliliit na kwarto o capsules na sapat lang para sa isang tao. Ang mga capsules ay gawa sa plastic o fiberglass at kasya lang ang isang tao na makahiga at may konting space para sa kanilang gamit. Si Kisho Kurokawa na isang architect ang nagpasimula ng idea ng capsule hotels noong 1979 sa Osaka, Japan. Ang capsule hotels ay para sa mga taong nagtitipid tulad ng mga business travelers na kailangan ng pansamantalang matutuluyan. Ang mga capsules ay nakaayos ng magkakatabi at karaniwang may 2 layer o higit pa. Bawat isa ay may sliding door o kurtina bilang privacy. Sa loob naman ng capsule ay may mga basic equipments tulad ng mattress, unan, kumot at minsan ay maliit na telebisyon, radyo at alarm clock. Karaniwan, ang mga capsule hotels ay may shared facilities tulad ng banyo, shower rooms at lounge areas. Samantala, isa mga advantage ng capsule hotels ay ang pagiging affordable nito. Sa halip na magbayad ng mahal para sa isang traditional hotel room ay makakatipid ang mga bisita sa kanilang accommodation nang hindi isinasakripisyo ang comfort at convenience. Number 3, Robot Restaurants. Ang mga robot restaurants sa Japan, lalo na sa Tokyo, ay kilala sa kanilang kakaibang kombinasyon ng technology, entertainment at pagkain. Ang pinakasikat na robot restaurant ay matatagpuan sa Shinjuku District ng Tokyo at sumikat sa buong mundo dahil sa makulay at masiglang palabas nito. Ang pangunahing attraction dito ay hindi ang pagkain, kundi ang kakaibang experience na ino-offer nito sa mga bisita. Pagpasok pa lang sa robot restaurant ay makikita na ang mga neon lights at futuristic designs na parang sa isang sci-fi movie. Sa loob, ang mga bisita ay makakapanood ng isang teatro na puno ng makukulay na ilaw, malalakas na musika at mga nagsasayawang robot. Ang palabas ay kombinasyon naman ng live performances ng mga dancers na nakasuot ng makukulay na costumes, giant robot, neon tanks at mga makukulay na dinosaur. Ang buong experience dito ay parang isang live-action anime show na puno ng visual at auditory effects. Maliban dito, ang pagkain naman sa robot restaurant ay karaniwang simpleng bento boxes o iba pang mga Japanese food. Bagamat hindi pagkain ang bida sa kakaibang experience na ito, ay sinisigurado ng restaurant na masarap at sapat ito para masiyahan ang mga bisita habang nanonood ng palabas. Madali ring makabili ng mga inumin mula sa soft drinks hanggang sa iba't ibang klase ng alak. Karagdagan pa, isa sa mga kahanga-hangang aspeto ng robot restaurant ay ang technology sa likod ng kanilang mga palabas. Number 4, Shinkansen. Ang Shinkansen o bullet train ay isang high-speed train system sa Japan na nagsimula noong 1964. Inilunsad ito para sa Tokyo Olympics at mula noon ay naging mahalaga sa mabilis at maayos na transportation sa bansa. Ang ibig sabihin ng Shinkansen ay bagong pangunahing linya at
Ginawa ito para mag-ugnay ng mga pangunahing lungsod ng Japan. Patuloy na umuunlad ang technology ng Shinkansen. Mula sa orihinal na bilis na 210 kilometers per hour, ang mga train ngayon ay umaabot na ng 320 kilometers per hour sa mga pinakabagong modelo tulad ng N700S. Kilala ang mga train na ito sa eksaktong oras ng pagdating at pag-alis, pero karaniwang may delay na mas mababa sa 1 minuto bawat taon. Bukod dito ay napakataas din ng safety level ng Shinkansen na halos walang aksidente na nangyari mula nang ilunsad ito. Maliban sa bilis, ang kaginhawaan ay isa ding mahalagang aspeto ng Shinkansen. Ang mga train ay komportable, may maluluwag na upuan, malinis na kapaligiran at sapat na legroom. Mayroon ding mga amenities tulad ng Wi-Fi, power outlets at pagkain. At ang bawat station ay may magagandang facilities tulad ng mga rest area, tindahan at mga tourist services. Gayon din ang Shinkansen ay simbolo ng technological progress ng Japan at mahalagang bahagi ng kultura ng bansa. Malaki ang naitutulong nito sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapabilis ng biyahe sa iba't ibang rehiyon, pagpapalakas ng turismo at pagpapabilis ng kalakalan. Number 5, bowing culture. Ang pagyuko o ojigi ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Japan. Ipinapakita nito ang respeto, pasasalamat at paghingi ng paumanhin. Mula pa noong sinaunang panahon ay mahalaga na ang tradisyong ito at nananatiling bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Japanese. May iba't ibang uri ng pagyuko depende sa sitwasyon. Ang ishaku ay mababaw na yuko na ginagamit sa simpleng pagbati o pagpapakita ng paggalang sa mga kakilala. Bahagyang yumuyuko ang katawan, mga 15 degrees lamang at karaniwang ginagawa sa mga casual setting o trabaho. Pero sa mas formal na sitwasyon tulad ng business meetings o pagpapakilala sa isang taong may mataas na posisyon ay ginagamit ang kei-rei. Sa kei-rei, ang katawan ay yumuyuko ng mga 30 degrees na nagpapakita ng mas mataas na antas ng paggalang. At ang pinakamatinding yuko ay tinatawag na saikei-rei, kung saan ang katawan ay yumuyuko ng higit sa 45 degrees. Ginagamit ito sa mga espesyal na pagkakataon tulad ng paghingi ng paumanhin o pagpapakita ng malaking respeto sa mga importanteng tao. Samantala, mahalaga rin ang tagal ng pagyuko. Ang mas mahabang pagyuko ay nagpapakita ng mas malalim na respeto at sincerity. Halimbawa, sa mga pagkakataon na nagpapakita ng malaking pasasalamat o humihingi ng paumanhin ay mas matagal ang pagyuko upang ipakita ang tapat na damdamin. Number 6, sumo wrestling. Ang sumo wrestling ay isang traditional sport sa Japan. Ang mga sumo wrestlers na tinatawag na rikishi ay dumadaan sa mahigpit na pagsasanay at naninirahan sa mga sumo stables o heya. Dito, sila ay nagsasanay at namumuhay kasama ang ibang wrestlers. Ang sport na ito ay nagmula sa mga ritual ng Shinto na isang Japanese religion na makikita sa mga seremonya bago magsimula ang bawat laban. Ang mga laban sa sumo ay madalas tumatagal lamang ng ilang segundo hanggang ilang minuto. Ang layunin ng bawat wrestler ay itulak ang kalaban palabas ng bilog na ring o dohyo o pabagsakin siya sa lupa gamit ang iba't ibang techniques tulad ng pagkapit at pagtulak. Ang dohyo ay isang elevated clay platform na may lines ng mga straw sa paligid bilang marka ng boundary. Ang bawat laban ay may referee o gyoji na nagsusuot ng tradisyonal na damit at may hawak na war fan para magbigay ng mga senyas. Kaugnay din nito, may 6 na pangunahing tournament ng sumo o honbasho na ginaganap sa buong taon sa iba't ibang bahagi ng Japan. Ang bawat tournament ay tumatagal ng 15 days. Ang mga sumo wrestlers ay may ranggo at ang pinakamataas na title ay Yokozuna. Ang mga Yokozuna ay kinikilala hindi lamang sa kanilang husay sa sumo kundi pati na rin sa kanilang dignidad at pag-uugali. At ang pag-angat at pagbaba ng ranggo ay batay sa performance nila sa mga tournaments. Number 7, anime and manga culture. Ang anime at manga culture sa Japan ay isang mahalagang bahagi ng kanilang lipunan at kilala rin sa buong mundo. Ang anime ay mga animated show at pelikula, habang ang manga naman ay mga comics. Pareho silang may malalim na kasaysayan sa Japan at may iba't ibang genre tulad ng action, romance, sci-fi, fantasy at educational. Samantala, nagsimula ang modern anime at manga pagkatapos ng World War II. Isa sa mga pinakauna at kilalang manga artist ay si Osamu Tezuka na kilala bilang God of Manga. Ang kanyang gawa na Astro Boy ay nagtakda ng mga pamantayan sa pagkukwento at disenyo na sinusunod pa rin ngayon. Ang mga anime adaptation ng manga ay nagpalawak ng mga kwentong ito. Hindi lang sa Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Subalit, hindi lang para sa mga bata ang anime at manga. Mayroon din itong mga kwento para sa matatanda tulad ng seinen o para sa mga lalaking matatanda at yosei naman para sa mga babaeng matatanda.
Dahil na rin sa iba't ibang tema at kwento, ay nagugustuhan ng maraming tao ang anime at manga. Sa ngayon, ang anime at manga industry sa Japan ay isang multi-billion-dollar industry. Kilala rin sa buong mundo ang mga anime studios tulad ng Studio Ghibli, Toei Animation at Madhouse. Ang mga manga tulad ng Weekly Shonen Jump ay nagbebenta ng milyon-milyong copies bawat taon. Gayon din, ang mga sikat na series tulad ng Naruto, One Piece at Attack on Titan ay may malaking epekto hindi lang sa Japan kundi sa buong mundo. Number 8. Hanami. Ang hanami o pagtanaw ng cherry blossoms o sakura ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Japan. Nagsimula ito noong panahon ng Nara. Ang salitang hanami ay nangangahulugang pagtanaw ng mga bulaklak at ginagawa ito tuwing spring season. Ang mga tao ay nagtitipon sa ilalim ng mga puno ng cherry blossoms para makita ang kagandahan nito. Samantala, tuwing March at April ay namumulaklak ang mga sakura sa iba't ibang bahagi ng Japan. Ang mga sikat na lugar para sa hanami ay ang Ueno Park sa Tokyo, Maruyama Park sa Kyoto at Hirosaki Park sa Aomori. Gayun din, ang bawat rehiyon ay may kanya-kanyang petsa ng pamumulaklak na tinatawag na Sakura Zensen o Cherry Blossom Front. Sinusubaybayan din ito ng mga tao para malaman kung kailan sila maaaring pumunta sa mga park. Gayun din, sa panahon ng hanami ay naglalatag ang mga tao ng mga banig sa ilalim ng mga puno ng sakura. Nagdadala din sila ng mga pagkain tulad ng bento boxes, prutas at iba pang tradisyonal na Japanese food. Umiinom din sila ng sake na isang uri ng rice wine. Kasama rin sa pagdiriwang ang pagkanta, pagsasayaw at paglalaro na nagdudulot ng masayang paligid. Subalit, ang hanami ay may malalim na kahulugan sa Japanese culture. Ang mga sakura ay sumisimbolo sa kagandahan at panandali ang buhay. Kaugnay nito, ang mga bulaklak ng cherry blossoms ay mabilis na nalalagas, kung kaya't ito ay nagsisilbing paalala na ang buhay ay maikli at dapat pahalagahan ang bawat sandali. Number 9. Matsuri. Ang Japan ay kilala sa mga makukulay at masiglang pagdiriwang na tinatawag na matsuri. Ang mga ito ay mahalagang bahagi din ng buhay ng mga Japanese at nagpapakita ng kanilang kasaysayan, relihiyon at tradisyon. Kaugnay nito, isa sa mga sikat na matsuri ay ang Gion Matsuri sa Kyoto na nagsimula pa noong 9th century. Tuwing July ay nagkakaroon ng parade ng magagarbong floats na tinatawag na Yamaboko. Ang mga ito ay may magandang disenyo at karaniwang gawa sa kahoy, papel at tela. Ang Gion Matsuri ay ginagawa upang magpasalamat sa mga Diyos at upang humingi ng proteksyon laban sa sakuna at sakit. Dagdag pa rito, ang Awa Odori ay isa pang kilalang festival tuwing August sa Tokushima Prefecture. Ang mga tao ay nagsusuot ng makukulay na kimono at sombrero habang sumasayaw sa kalye. Ang Awa Odori ay mahigit 400 years na sa kasaysayan at nagsimula bilang isang sayaw para sa kasiyahan. Ang saya at energy ng mga kalahok at manunood ay nagdadala ng masiglang paligid na nagpapakita ng pagkakaisa at kasiyahan. Bukod dito, ang Nebuta Matsuri naman sa Aomori ay isa pang kahangahangang festival tuwing unang linggo ng August. Ang pangunahing tampok ng Nebuta Matsuri ay ang mga malalaking lantern floats na naglalarawan ng mga mandirigma, Diyos at alamat. Ang mga floats na ito ay gawa sa papel at kawayan at maliwanag sa gabi. Ang parade ay sinasamahan din ng mga taiko, drummers, flutists at mga sumasayaw na nagdadala ng saya at excitement sa buong lungsod. Number 10. Kyudo. Ang Kyudo o paraan ng pana ay isang tradisyonal na Japanese archery. Nagsimula ang Kyudo noong Heian period kung saan ang mga samurai ay nag-aaral gumamit ng pana bilang bahagi ng kanilang pagsasanay sa militar. Sa paglipas ng panahon, lalo na noong Edo period, ang Kyudo ay naging isang sining at spiritual practice. Malaki din ang naging impluensya ng Zen Buddhism sa Kyudo na nagtuturo ng kahalagahan ng pagiging kalmado, focus at disiplina. Sa Kyudo ay mahalaga ang tamang posture at galaw na tinatawag na hasetsu o 8 hakbang ng pagbaril. Kabilang dito ang tamang paghawak sa pana at bow, tamang pagtayo at tamang pagtitig sa target. Ang bawat hakbang ay dapat gawin ng maayos at may kontrol para mapanatili ang balance ng katawan at isipan. Samantala, ang yumi o tradisyonal na Japanese bow ay mas mahaba kaysa sa karaniwang bow na may haba na umaabot sa humigit kumulang 2 meters. Ang hawakan nito ay mas malapit sa ibaba kaysa sa gitna. Ang mga pana ay maaaring gawa sa kawayan, kahoy o makabagong materials tulad ng carbon. Sa kasalukuyan, ang Kyudo ay isang mahalagang bahagi ng Japanese culture. Ang mga paaralan at association ng Kyudo tulad ng All Nippon Kyudo Federation ay nagtataguyod ng pagsasanay at competition
para mapanatili at palaganapin ang trading na sining na ito. Sa pamamagitan din ng Kyudo ay nagkakaroon ang mga nagsasanay ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang koneksyon sa mundo at sa paligid nila. Number 11, Sakura Flavored Foods. Sa Japan ay mahilig ang mga tao sa kakaibang pagkain at isa sa pinakakilala ay ang sakura o cherry blossoms. Ang mga pagkain na may sakura flavor ay sikat tuwing spring season kung kailan namumulaklak ang cherry blossoms. Ang mga pagkain ito ay may matamis at floral na lasa na nagbibigay ng kakaibang karanasan. Samantala, isa sa pinakasikat na sakura-flavored foods ay ang sakura mochi. Ito ay gawa sa malagkit na kanin na binalot sa dahon ng cherry blossom. Ang lasa nito ay may kaunting alat mula sa dahon na bumabalanse sa tamis ng mochi. Karaniwan din itong puno ng sweet red bean paste na nagpapasarap palalo dito. Bukod sa mochi ay makikita rin ang sakura flavor sa ice cream, cookies at cakes. Ang sakura ice cream ay may mild floral flavor at light pink na kulay na maganda tingnan. Marami ring sakura flavored chocolates at candies na mabibili lalo na tuwing cherry blossom season. Gayun din naman ay mayroon ding sakura flavored drinks. Ang mga cafe at restaurant sa Japan ay nag-o-offer ng iba't ibang sakura themed beverages tulad ng sakura latte, sakura tea at sakura soda. Kilala ang Starbucks Japan sa kanilang seasonal sakura drinks na inaabangan taon-taon. Karaniwan ding may pink sprinkles o cherry blossom petals ang mga ito para maging mas espesyal. Sa kabilang banda, ang sakura-flavored foods ay hindi lang tungkol sa lasa, kundi pati na rin sa kahalagahan nito sa kultura. Number 12. Kendo. Ang Kendo o Way of the Sword ay isang makabagong martial art mula sa Japan na nagmula sa samurai swordsmanship o kenjutsu. Nagsimula ito noong Edo period at lumago noong 19th century. Layunin din ng Kendo na paunlarin ang physical, mental at spiritual aspect ng mga nagsasanay. Sa Kendo ay gumagamit ng shinai na isang espada na gawa sa kawayan at ang bogu naman na isang protective armor na binubuo ng helmet, breastplate, tare o proteksyon sa balakang at kote o guantes. Tinuturuan ang mga participants ng tamang paraan ng paghawak at paggamit ng espada, pati na rin ang mga hakbang at galaw upang makakuha ng points sa laban. Ang mga pangunahing target nito ay ang ulo, pulso, katawan at lalamunan ng kalaban. Samantala, ang Kendo ay hindi lamang physical activity kundi isa ring paraan ng character development. Itinuturo nito ang kahalagahan ng katapangan, karangalan, respeto at disiplina. Makikita ang mga ito sa mga etiquette at ritual na sinusunod sa dojo o ang lugar ng pagsasanay at sa mga kompetisyon. Bago magsimula at matapos ang pagsasanay, ang mga participants ay nagbubukas at nagsasara ng session sa pamamagitan ng pagbuo bilang tanda ng respeto. Sa katunayan, ang Kendo ay isang sikat na sport sa Japan at maraming paaralan at university ang may mga Kendo club. Ang All Japan Kendo Federation ang siyang namamahala sa Kendo sa Japan at nagsasagawa ng mga national competition at examination para sa mga ranggo ng dan na nagpapakita ng antas ng kasanayan at karanasan ng isang Kendoka. Number 13. No and Kabuki. Ang No at Kabuki ay dalawang uri ng traditional Japanese performing arts sa Japan na may kanya-kanyang natatanging style. Ang No ay isa sa pinakamatandang Japanese theater sa Japan na nagsimula noong 14th century. Kilala ito sa paggamit ng mga maskara, tahimik na kilos at magagarang kasuotan. Ang mga kwento na ipine-perform sa No ay karaniwang tungkol sa mythology, kasaysayan at mga sinaunang kwento. Ang presentasyon ay mabagal at may malalim na kahulugan. Ang music nito ay gumagamit ng mga traditional instrument tulad ng flute at drum. Ang mga aktor naman ay sinasanay mula sa kanilang pagkabata at ang kanilang galaw ay itinuturing na sacred. Subalit, ang Kabuki naman ay isang mas makulay at masiglang uri ng theater na nagsimula noong 17th century. Kilala ito sa pagkakaroon ng dramatic movements, makukulay na kasuotan at kakaibang make-up. Ang mga show ng Kabuki ay puno ng action, comedy at trahedya na kadalasang hango sa kasaysayan at alamat ng Japan. Dagdag pa dito, ang Kabuki ay binubuo ng tatlong bahagi na kinabibilangan ng Ka o pag-awit, Bu o pagsasayaw, at Ki o pag-arte. Ang mga aktor na kadalasan ay kalalakihan ay nagpapakita ng masiglang galaw at ekspresyon. Sa kabila ng pagkakaiba ay parehong mahalaga ang No at Kabuki sa Japanese culture. Ang No ay nagpapakita ng spirituality at katahimikan. Samantalang ang Kabuki naman ay puno ng buhay at energy. Number 14. Hikikomori.
Ang hikikomori ay isang term na ginagamit sa Japan para ilarawan ang mga taong nagkukulong sa kanilang mga kwarto o bahay ng matagal na panahon at kung minsan ay umaabot ng ilang taon. Ang problemang ito ay unang napansin noong 1990s at mula noon ay dumami na ang bilang ng mga hikikomori. Kadalasan, ang mga hikikomori ay mga kabataan o nasa edad na 20s at 30s pero may mas matatanda rin. Marami sa kanila ay lalaki pero may mga babae rin. Maraming dahilan kung bakit nagiging hikikomori ang isang tao pero ang karaniwang dahilan nito ay ang mataas na pressure sa paaralan o trabaho, mga problema sa pamilya, disappointment at pag-iwas sa kabiguan at kahihiyan. Gayun din naman, ang mga hikikomori ay karaniwang may social anxiety, depression at iba pang mental health issues na nagiging hadlang sa kanilang pakikipag-ugnayan sa iba. Subalit malaki rin ang epekto ng hikikomori hindi lang sa mga taong nakakaranas nito, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at lipunan. Maraming pamilya ang nahihirapan sa ganitong sitwasyon at ang pag-aalaga sa isang hikikomori ay nagdudulot ng emotional at financial problem. Sa makatuwid, ang gobyerno ng Japan at iba pang mga organizations ay nagsusumikap upang lutasin ang problemang ito sa pamamagitan ng iba't ibang programa at initiatives. May mga counseling services at support groups din na itinatag para tulungan ang mga hikikomori at ang kanilang mga pamilya. Number 15. Edo Wonderland. Ang Edo Wonderland, na kilala rin bilang Edo Wonderland Nikko Edomura, ay isang theme park na matatagpuan sa Nikko, Tochigi, Japan. Binuksan ito noong 1986 at nag-o-offer ng experiences na parang bumalik sa Edo period. Ang park ay kilala sa mga detailed recreation ng mga bayan noong Edo period na may mga gusali, kalye at mga taong nakasuot ng traditional dress. Samantala, isa sa mga pangunahing attraction sa Edo Wonderland ay ang mga traditional na bahay at gusali. Ang mga bisita ay maaaring maglakad sa mga masikip na kalye at bisitahin ang iba't ibang lugar tulad ng mga tea house, bahay ng samurai at tindahan ng mga mangangalakal. Ang bawat gusali ay dinisenyo upang magmukhang totoo na parang bumalik ka sa nakaraan. Karagdagan pa dito, ang park ay puno din ng mga aktor na nakasuot bilang mga samurai, ninja, geisha at mga magsasaka na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng Edo. Ang mga bisita naman ay maaaring sumali sa iba't ibang activities tulad ng samurai sword fighting demonstrations, ninja training sessions at mga traditional na sayaw at musika. Ang isa pang magandang bahagi ng Edo Wonderland ay ang mga workshops at hands-on experiences na ino-offer nito. Ang mga bisita ay maaaring subukan ang paggawa ng mga traditional crafts tulad ng pottery, ukiyo-e o woodblock printing at paggawa ng mga papel na bulaklak. Ngunit maaari rin nilang subukan ang traditional na Japanese archery o magbihis bilang isang karakter noong Edo period.